Hindi inaasahan ni Judy na yayabong ang relasyon nila ng nanay niya sa kanilang boss. Naging malapit ito sa kanila. Madalas ay pinapatawag sila nito para makasabay sa dinner. Sobra-sobra ho yata itong sweldong ibinigay niyo sa amin, Boss Lee. Sabi niya rito. Palabas na sila ng cottage nito pagkatapos niya itong dalhan ng ipinagawa nitong oatmeal cookies. Talagang dinagdagan ko yan. You deserve a bonus dahil mula nang dumating kayo ng nanay mo rito ay lalong dumami ang guest ng resort. Thank you po, Boss Lee. Sige po, babalik na ako sa restaurant. Sandali, Iha. May pagpapaalam sana ako sa'yo. Ano po yun? Hindi ka ba magagalit kung liligawan ko nanay mo? Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano magre-react. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan katulad ng ginawa ng dalawang unang lalaking pinagtiwalaan niya. Alam niyo naman po ang sitwasyon niya. Handa akong tanggapin ang ipinagbubuntis niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Seryoso po ba kayo? Oo, kaya lang mukhang nadala ng nanay mo. Nagpaparamdam na ako sa kanya pero mukhang umiiwas siya. Pwede bang ilakad mo na rin ako sa kanya, Iha? Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Hindi niya inaasahan na mapupukaw ng nanay niya ang damdamin nito. Hindi ho ako makakapangakong matutulungan ko kayo. Galingan niyo na lang ho ang panliligaw kung talagang seryoso kayo sa kanya. Okay. Hindi inaasahan ni Judy na magiging masigasig at seseryosohan ni Boss Lee ang panliligaw sa nanay niya. Kahit magalang nang sinabi ng nanay niya na ayaw nitong muling magtiwala at magmahal, ay hindi pa rin sumuko si Boss Lee at matyaga pa rin nanuyo. Nang magpaalam ang nanay niya rito na aalis sila dahil malapit na itong mga anak, ay pinigil sila ni Boss Lee. Manatili na lang daw sila roon. Ang gusto raw nito ay ito mismo ang mag-alaga sa nanay niya pagkatapos manganak ng huli. Hindi mapaniwalaan ng nanay niya ang kabutihang ipinapakita nito sa kanila dahil nakikita nilang pagdating sa trabaho ay strikto ito at masyadong seryoso. Nang magsilang ang nanay niya ay nalagay ito sa panganib dahil nagkaroon ng komplikasyon at si Boss Lee ang tumulong sa kanila. Hindi lang sa pinansyal na aspeto kundi sa lahat ng klase ng suporta. Hindi sinuwerteng mabuhay ang kapatid niyang bagong panganak. Namatay ito dahil ipinanganak ng impeksyon sa dugo. Ilang linggo ring nanatili sa ospital ang nanay niya. At hindi sila pinabayaan ni Boss Lee sa mga panahong iyon na ang dapat nasa tabi ng nanay niya ay si Cesar. Kaya siguro lumambot din ang puso ng nanay niya dahil napatunayan nitong talagang mahal ito ni Boss Lee. Pagkalipas ng 1 taon ay nagpakasal ang dalawa. Maligayang maligaya si Judy para sa nanay niya dahil alam niyang mahal na mahal ito ni Daddy Lee. Nang marinig nga nito ang buong kwento tungkol sa ginawa ni Cesar Benitez sa nanay niya, ay nagalit ito sa huli. Kapag nagkaroon daw ng pagkakataon, ito ang gaganti para sa nanay niya at ito raw mismo ang dudurog kay Cesar. Ipanalangin niyang huwag mag-cross sa mga landas namin, sabi ni Daddy Lee. Ang dapat sa mga ganong klaseng tao ay binibigyan ng leksyon. Hayaan mo na, tahimik na tayo, Lee, sabi ng nanay niya. Bahala ng Diyos sa kanya. Nagdesisyon ng stepfather ni Judy na sa Maynila na sila manirahan para makapag-aral siya sa kolehiyo. Ito na lamang at ang nanay niya ang madalas na dumadalo sa resort gamit ang private chopper. Hindi na nito pinagtatrabaho ang nanay niya. Tinrato nitong Reyna ang mansyon nito sa Las Piñas ng nanay niya. Maging siya ay tinuring nitong parang tunay na anak. Sa katunayan ay legal na inampon na siya nito. Napakabilis ng mga pagbabago sa buhay nilang mag-ina nang maging siya ay hindi pa rin makapaniwala. Parang inihulog ng langit sa kanila si Daddy Lee. Sa wakas ay nakatagpo ang nanay niya ng lalaking totoong magmamahal dito. Ibinigay sa kanila ni Daddy Lee ang lahat. Pagmamahal, komportable at isang kompletong pamilya. At dahil mataas ang grade niya ay isinama siya ng dalawa sa paglilibot ng mga ito sa Europe. Kapag nakatapos ka na, ituturo ko sa iyo ang mga sikreto ko sa pagiging matagumpay na negosyante. Iyon ang mahigpit na bilin sa kanya ni Daddy Lee.
Tinutumbasan naman niya yon ng pag-aaral ng mabuti at pagmamahal sa stepfather niya. Ngunit sa kabila ng pagbabago ng buhay nila ay may isang bahagi pa rin ng puso niyang may hinahanap na dahilan para paminsan-minsan ay makaramdam pa rin siya ng tila kakulangan. Si Alfric. Halos 3 years na kaming hindi nagkikita. Kung naalala pa niya ako at gusto niyang magkita pa uli kami, dapat ay sinagot niya mga sulat ko. Iyon ang isang bagay na nagbibigay sa kanya ng alinlangan kung talagang mahalaga pa rin siya rito. 2 beses siyang sumulat. Ang una ay nung nakakaalis pa lamang nila sa mansyon ng mga ito. Ang pangalawa ay nung nagtatrabaho na sila ng kanyang ina sa island resort. Ang mga sulat niya ay sinasama niya sa mga sulat niya para kay Aling Nati. Pero wala siyang natatanggap na sagot kahit isa. Hindi niya tiyak kung nakarating kay Alfric ang mga iyon. Pero kay Aling Nati niya ina-address, kaya bakit naman hindi makakarating sa binata? Sayang at sa US din na siya nag-aaral at hindi sa Ateneo na pinapasukan nito. Baka sakaling nagkita sila roon. Sa Ateneo sana siya gustong mag-aral, ngunit nabasa siguro ng nanay niya ang laman ng isip niya kung tumutol ito at ang dadili niya. Ayaw ng mga ito na magkaroon pa sila ng kaugnayan kina Alfred. Kalimutan mo na si Alfred, Judy. Utos ng nanay niya sa kanya. Dahil alam kong malaki pa rin ang posibilidad na magkita kayo uli. At kung hindi mo siya makakalimutan, malamang na bumalik ang dating pagtingin mo sa kanya. Iisipin mo lang ang ginagawa ng ama niya at ng lola niya sa nanay mo. At sa'yo na rin, dapat ikamuhian mo ng pamilyang yon. Dagdag ng dadili niya habang magkaharap sila nagla-lunch. Kung pwede lang niyang sabihin sa nanay niya na nasasaktan siya sa pagsasara nito ng pinto ng puso nito para kay Alfric. Kung alam lang nitong nahihirapan pa rin siyang kalimutan nito. Your mother is right, Judy. Patuloy ni Daddy Lee. It's for your own sake. Marami kang makikilalang lalaki, lalo ngayong isa ka ng hidalgo. Malawak ang mundong gagalawan mo. At mga lalaking may sinasabi ang siya na lalapit sa'yo. Ituring mo na lang si Alfric na bahagi ng alaala ng kabataan mo. Your first love. Dagdag pa ng nanay niya. At ang first love ay madalas na hindi nauuwi sa altar. Ani Daddy Lee niya. Anybody but not Alfric Benitez. Naiintindihan mo ba kami, Judy? Tanong sa kanya ng mommy niya. Opo. Pakili niya kahit nagpoprotesta ang 100% bahagi ng puso at pagkatao niya. Pero sa isang banda, masakit man ay naisip niyang doon na rin siguro dapat mauwi ang lahat. Posible na tanggap ni Alfric ang sulat niya pero pinili nitong huwag nang sumagot dahil pinagbawalan nito ng pamilya nito. O kung hindi nito natanggap, ibig sabihin ay ang tadhana nang nagpasya na maputol na ang tuluyan na komunikasyon nila. Naniniwala siyang muli pa silang magkikita pero bahala na ang langit. Sa ngayon, marami siyang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Anybody but not Alfred Benitez. Madalas na ring ipinapaalala ni Judy iyon sa kanyang sarili sa pagdaraan ng mga araw. Kung maaari nga lang magdikit na siya ng papel sa noon niya para makumbinsi niya ang sarili na dapat niyang kalimutan si Alfric. Nakatulong ang bagong mundo niya, ang mga bagong kaibigan at bagong karanasan at mga pagto-travel nila para unti-unti na rin pumusyaw ang mga alaala ng binata. Lalo na ang isang bago at masayang pamilya na hindi marahil naging posible kung hindi sa magandang puso ni Daddy Lee na mahal ang nanay niya at pati na siya. Ganun tumakbo ang mga buwan at taon sa buhay niya. Hindi niya namalayan, halos 6 na taon na palang lumipas. Nasa loob siya ng Italian Embassy kasamang best friend niyang si Alu para kumuha ng visa nang may makasalubong siya sa isang hallway na sukat ikapanlaki ng mata niya. Aling Nati? Judy? Parang hindi pa ito makapaniwala nang lumingon ito sa direksyon niya at makita siya. Aling Nati, si Judy po. Sabi niya nang humango siya palapit dito. Judy, ikaw na nga ba yan? Paniniyak pa nito. Ako nga po. Nagmano pa siya sa may edad na mayordoma ng mga Benitez. Si Aling Nati naman, para mag-6 na taon lang tayong hindi nagkita,
Parang hindi niyo na ako kilala. Ang ganda-ganda mo kasi at dalagang-dalaga na at tumangkad ka. Nung nasa mansyon ka, panda ka pa ah. Nagkatawanan pa sila. Kamusta na po kayo? Tanong niya kapag Juan. Ikaw ang kamusta? Kayo ng nanay mo? Mabuti po. Masaya na po si nanay dahil sa wakas ay nakatagpo na siya ng lalaki magmamahal sa kanya. Talaga? Ibig mong sabihin nag-asawa uli siya? Opo. Talaga? Naku, masaya ako para sa nanay mo. Nakuha po sa tiyaga. Ayaw na sana talaga niyang mag-asawa pero hindi talaga tinigilan ng panunuyo ni Daddy Lee. Nasa Singapore po sila ngayon. Pabalik ng biyahe. Babiyahe na daw po kami pa Italy. Naku, mabuti naman at gumanda ang kapalaran niyo mag-ina. Salamat sa Panginoon. Kamusta na po ang... Si Alfric? Nasa Amerika na. Doon na niya pinagpatuloy ang pag-aaral niya. Pagka-graduate niya ay doon na rin nagtrabaho. Wala na akong balita ngayon sa mga Benitez. Mag-iisang taon na rin akong umalis ng mansyon. Kinukuha ko ngayon ng pamangkin kong makapag-asawa ng mayamang Italyano para maging katiwala nila sa bahay. Kaya nga nandito ako ngayon para asikasuhin ang mga travel documents ko. Natutuwa naman ho ako para sa inyo. Hawak niya ang dalawang kamay ng matanda habang nag-uusap sila at naghihintay ang kanilang mga kasama. Para ng kapamilya ang turing nila rito at ramdam niyang ganun din ito sa kanila kahit mahigit isang taon lamang nilang nakasama ito sa mansyon ng mga Benitez. Mabuti naman at napabuti kayong mag-ina, sabi nito. Si Cesar, hayun, hindi na bumalik sa dati. Pagbabiyahe naman ang pag-naglalabangan nito. Sumama siya sandali kay Alfric pero pagkatapos ay nagpalipat-lipat na kung saan-saang bansa. Para bang hinahanap pa ang sarili hanggang ngayon. Patuloy ng kwento nito. Alam mo bang pagkatapos kayong palayasin ni Nyora Esper ay naghalik si Alfric? Matagal niyang hindi kinausap ang daddy at lola niya. Parang nga nagre-rebelde siya dahil hindi siya umuwi ng halos isang taon. Sa Maynila siya nagstay at nag-part-time job sa isang kasino. Talagang ipinakita niya sa pamilya niya na galit siya sa ginawa ng mga ito sa inyong mag-ina. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya sa mga nalaman. Hinanap ka ni Alfric sa Santa Mesa pero hindi ka niya natagpuan. Hinanap? Ibig sabihin talagang mahal siya ni Alfric. San ba kayo napadpad at hindi niya kayo natagpuan? Tanong ni Aling Nati. Na-demolish na ho kasi yung dati naming tinitirhan sa Santa Mesa. Napunta po kami sa Tanay at nakapagtrabaho sa isang island resort sa Bohol. Ganun ba? Kaya pala hindi na kayo nakita. Pero sana sumulat ka man lang sa kanya sa mansyon at sa akin mo inadres. Ginawa ko po yun. Hindi ba nakarating sa inyo? Nagtatakang tanong niya. Hindi eh. Bakit kaya nagkaganon? Nako, posibleng naharang iyon ng mga alipores ni Nyora Esper. Nanlumo siya sa nalaman. Kaya pala wala akong sagot na natatanggap. Gusto mo bang magkausap kayo o masulatan man lang siya? Gusto mong sulatan ko si Berting para hingin ang address at contact number ni Alfric sa Amerika? Natigilan siya sa suhestyon nito, saka napaisip. Kung sasagot siya ng oo, muli sila magkakaroon ng komunikasyon ni Alfric. Pero gusto ba niyang mabuksan uli iyon? Kapag nagkausap sila, anong sasabihin niya rito? At anong susunod pa? Anybody but not Alfric Benitez. Naalala niyang bili ni Daddy Lee at ng kanyang ina. Hindi ko matatanggap na maging bahagi ng buhay mo ang isang Benitez. Ayoko rin maging bahagi ka ng pamilya nila. Sabi pa ng nanay niya. Hindi na lang ho, Aling Nati. Tanggi niya sa alok nito. Ha? Ayaw mo magkausap kay ni Alfric? Saka na lang ho, busy ako ngayon. Di sige, ibigay mo na lang sa akin ang number mo para magkamustahan naman kami ni Sally. Masaya silang naghiwalay ng matanda. Pero sa muling paglingon niya rito, habang palayo ito sa kanya, ay maraming alaalang bumalik sa isip niya. Subalit marami na ring nangyari. For all you know, baka nakalimutan ka na rin ni Alfric at naglibang na ng girlfriend yon.
Sabi ng maliliit na tinig sa kanyang isipan. Pagkalipas na 1 buwan ay nagpunta sa States si Judy para dun kumuha ng pagkakadalubhasa sa marketing and business management sa Boston. Halos 1 taon din siyang nanatili roon. At habang naroon siya, nagbabaka sakali siyang makikita niya si Alfric. Nagpunta siya sa mga lugar na maraming Filipino. Ngunit ilang araw bago ang kanyang graduation ay nakatanggap siya ng isang masamang balita mula sa daddy niya. Nadamay raw sila sa isang barilan ng nanay niya. Naipit ang sasakyan nito sa isang engkwentro ng mga pulis at ng mga hold-uppers na kailang galing lamang sa pang-hold up sa bangkong pinanggalingan ng nanay niya. Pagkalipas ng halos 20 oras ay binawian din nito ng buhay. Katulad niya ay labis na dinamdam ng daddy niya ang pagkawala ng nanay niya. Noon niya nakita ang mahinang bahagi ng pagkatao nito, kaya sa isa't isa na lamang silang kumukuha ng lakas sa panahong pagdadalamhati. Daddy Lee, magdidilim na po, sabi niya rito na nakaupo sa harap ng puntod ng nanay niya sa Mausoleum ng mga Hidalgo sa Manila Memorial Park. 3 araw pa lamang ang nakakalipas mula ng ilibing ang nanay niya at araw-araw silang dumadalaw sa puntod nito. Sandali na lang iha, sabi nito. Nagdesisyon na siyang bumalik sa sasakyan at doon na lamang ito hintayin. Palula na siya ng Ford Expedition nila nang mapansin niya ang ilang tao sa kabilang mausoleum. Natigilan siya nang may tumawag sa pansin niya. Isang pares na pamilyar na mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya makahuma sa kinatatayuan. Elfric? Mahinang sambit niya. Hindi rin ito tumitinag sa kinatatayuan. Mga 3 di pa lamang ang layo nila sa isa't isa. Ngunit pakiramdam niya ay magkaharap lamang sila. She couldn't help but stare at him. Alfric was now 23 years old. Lalo itong tumangkad at gumagwapo ng magmature. He was wearing a pair of eyeglasses at nagmukha itong modelo ng isang eyeglasses center. Kung hindi siya kumukurap ay ganun din ito. Pakiwari niya ay tumitigil ang lahat ng nasa paligid nila at tanging ang mga tibok ng mga puso lamang nila ang maririnig. At bago pa niya mamalayan, nasa harap na pala siya ni Alfric. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!